Yun na nga no, good morning Davao City, good morning Mindanao, Philippines, buong mundo na may mga Pilipino. For this video ay ipapakita ko lang ho sa inyo ang hitsura ng syudad ho namin. Gawa nung may mga nakita kong balita or mga balita no, news update doon sa Maymiga, Manila, Kamaynilaan. Parang nagrereklamo na yata yung lugar nila, yung syudad or no, yung buong Metro Manila ha, buong Kamaynilaan. Nagrereklamo yata mga tao doon ngayon dahil sobrang init na daw. Oo, mala-impyerno na yung init doon. Kung sa bagay, it makes sense kasi during March season talaga yan ng tag-init. In fact, month of March ay siyang dineklara na Fire Prevention Month of the year. Di ba? Kasi nga mainit nga siya. So grabe yung klima daw doon, sobrang init na daw. Like, hindi ako makarelate kasi ito oh. Di ba? Ganda ng klima sa Davao, inulan kami dito nang very light, tayo yung ulan na binagyo, ulan lang, parang diniligan lang yung syudad ho namin. So kailanman hindi kami nagiging tuyot, hindi kami naging tuyo rito. Kami ay wetlock ang Davao City. Tapos pag sobrang namang pag ibang lugar naman sa Pilipinas ay binabagyo, binabaha, kami naman ay pinapailawan ni Haring Araw. So di ba, what a blessings. Iba talaga iba talaga ang Davao City. Para siya sadyang ginawa siya opposite. Parang siya, nakadesenyo ang Davao City talaga. Ginawa siya na para maging opposite, kabaliktaran sa buong Kamaynilaan or Mega Manila. Mantahin mo, di na nga mala-impyerno na yung init sa lugar nila ngayon sa NCR Metro Manila. Samantala sa Davao City, napakaganda ng klima. Time check tayo, mag-alas 10 na. Di ba? Ang galing. Nakakatuwa. Tapos, maliban naman sa klima na yan, kung na-observe ho ninyo ngayon sa mga balita, sa mga news ulit, no? News update about Metro Manila, ang mga tao doon ngayon ay nagbiso lang mga zombie apocalypse, no? Kasi, yun na nga, nagkukumpulan ng mga tao na nag-aabang ng mga sasakyan nila kasi yung mga jeepney driver na hindi nagbibiyahe. Oo. So, ipalibasa kasi, ang mga mayor nila, for example, hindi ko lang babanggitin, kayo nang bahala dyan. Ang Kamaynilaan kasi, mayaman ang mga highly urbanized cities ng lugar, ng rehiyon, ng NCR. Pero walang political will. Hindi nila kayang i-mandate, no? Hindi nila kayang gumawa ng mga mandato ba? Hindi nila kayang gumawa ng mga utos, no? Hindi nila kayang gumawa ng paraan para ang mga chopper, ang kailang mga jeepney driver ay hindi huminto sa pamamasada at yung ganoon, di ba? Tingnan mo ngayon yung mga nagtatrabaho sa Manila, yung mga empleyado, yung mga working class, di ba? Hindi sila maka-duty ng maayos, late, di ba? So it will lead into poor performance. Pag poor performance, less productivity. Pag less productivity, so yung kumpanya magkakaroon ng pwedeng malugi, di ba? So daming domino effect. Ibig sabihin yan, mga incompetent ang mga mayor, karamihan ng mga mayor sa Metro Manila. Kasi ang pagkakaalam ko pala na mayroong libreng sakay sa Metro Manila so far, dalawa pa lang, no? Ayun, kagaya sa Davao City ha. So it's Pasig City and Quezon City. Yun nga lang, sa Quezon City, if I'm not mistaken, I mean tama, no? Di ako nagkakamali. Quezon City ang siyang pinaka number 1 largest city in terms of population. So meron silang para nasa 2.8 million population. Sinundan ito ng City of Manila, tapos third naman sa Davao City, no? So yung kumbaga pag-uusapan natin yung pinakamaraming tao sa Pilipinas, so na syudad, no? Largest city in terms of population. So it's Quezon City. Kaso nga lang yung kanang free ride sila, yung unit nila ay 8 lang yata, 8 or 6, parang gano'n, no? Samantalang dito sa Davao City, ang unit namin ito, yung free rides ay nasa 10, tapos ang dami ng seating capacity 44 plus standing, gano'n. Sa Quezon City, pinakamayaman hundreds of billions ang nila, ang kailang trillion yata ang GDP if I'm not mistaken. Sa assets naman meron silang hundreds of billions, parang 400 billion assets. Grabe yun, lupit. Yung Davao, lang kami, nasa 42 million to 42 billion. Pero syempre pang 9 ang Davao City as richest city in the Philippines in terms of assets, tapos pang 5 naman kami in terms of GDP. We have 570 something billion pesos, di ba? So mayaman ang Davao City pero mas mayaman ang Quezon City. Pero ang Quezon City, ang afford lang nila ay yung free rides na ilang unit lang yun, hindi man lang, parang 8, no? Sa sobrang daming tao doon. Plus ito pa, hindi kaya ni Mayor Joy Belmonte na magpatupad, no, ng parang ayuda or yung parang subsidized, no? Isa-subsidize yung mga chopper nila nang hindi magtigil pasada. Kasi kawawa, ang apektado talaga at yung mga kawawang mga manggagawa. Yung mga working personnel.
mga working class, di ba, na umaasa sa mga public utility vehicle like yun na nga, PUG, PUV, yung mga ganyan, mga van. Kawawa, no? Samantala sa Davao City, wala ka makikita mga ganun dito ha, na mga tao nagkukumpulan, na walang masakyan. Napaka-smooth namin dito, napaka-chill lang kami dito sa Davao City. Yes, problemado kami kasi nga mahal lang gasolina, affected kami gawa nung syempre alam naman natin kapag well, basta wala nonsense yung nonsense yung presidente natin ngayon. Kaya damay-damay, no? Wala kami, hindi kami talaga exempted kasi bilong kami, sakop kami ng Pilipinas, ng gobyerno ni alam niyo na, Nagba. So ito itsura ng Davao City ngayon ha, update lang. So kumbaga sinare ko lang ho sa inyo, pinakita lang sa inyo yung lugar namin na yan nga, opposite siya, kabaliktaran siya. Disenyo niya ay kabaliktaran, opposite, totally opposite sa Metro Manila. So it's Metro Davao City. Tingnan mo, Metro Davao. We have Mount Apo as background. Tapos meron kaming Acacia Hotel, 5-star hotel yan ha. Tapos meron kaming SM Park in Radisson, Park in Radisson. So sa mga nasabi wala kaming 5-star hotel dito, ang dami ha. I think mga 6 yata 5 Davao City alone ha. Hindi pa kasama yung sa Samal and Mabini, Davao de Oro. Mabini Davao de Oro is referring to Dositani Hotel and Resort, ganyan. Anyway, so ito yung lugar namin, di ba? Ang ganda, no? Walang traffic, tama lang. Kahit rush hour ngayon, walang mga taong dito. Walang mga taong nahihirapan sa daily commute. Kita nyo, kasi may free rides sa kami. Matyaga ka lang na mag-abang. Yan, meron kami dito. Free rides. Hindi basurahan ha. Hindi dump truck ha. Hindi garbage truck yung namin dito, libre sakay. Naghiyang yan, kamulo. Afford niya lang di ba? Samantalang billion yung nabili ng mga fighter, mga private plane, mga private jets, mga Gulfstream, mga yate. Ang dami ng mga nabiling mga ari-arian, billions ang halaga, samantalang yung para sana sa mga talagang totoong beneficiary, no? Para sa mga tao talagang deserve ng mga Pilipino, mga taxpayers, working class, hindi lang binigyan ng desente. Well, sa inyong lugar, kawawa kayo dyan sa Metro Manila kasi nga wala, mga incompetent ang mga mayors ninyo, plus ayan, tahanan ng mga kurakot nga. So here in Davao City, we're different. Kita nyo, from climate, from mga leaders, no, from LGU officials, iba yung namin dito, iba yung doktrina ng mga taga Davao, iba yung doktrina ng mga Duterte, iba talaga, no? Kapag Duterte kind of leadership, the best yan, walang katulad. Ayaw na gumaya kasi nga matataas yung mga ego ng mga kurakot, hindi na matanggap na Duterte pa rin. So that's all. Thank you for watching. I have to say bye bye. Ingats.